Ang mga ilaw kumukuti-kutitap, ang simoy ng hangin nalalanghap. Kaya nagkalat na naman ang ating hinahanap, puto bumbong at bibingkang kay sasarap. Pero ngayong gabi, hindi ka lang maglilihi. Malalaman din natin ang mga story nitong mga pagkain na pinamana pa ang recipe. Kaya kahit hindi Pasko, matitikman ang kanilang legacy. Wala ka sa bibingka nila, mas matanda pa sa iyong lola. Ang recipe, 100 taon, patok sa lahat ng henerasyon. Mula pa noong kopong-kopong at mga kalan ay may panggatong hanggat umabot na tayo sa air fryer. Pero ang sarap nito, #forever. Yung original recipe na doon pa rin. Kumbaga ginawa namin na maging consistent siya. Yung hindi iba't iba yung pagkatimpla. A long natural process na paggawa ng pagkain. Yung traditional process, hindi pa rin namin inaalis. Yung gilingan namin, gilingang bato pa rin. The traditional pagluluto. So, hindi nawawala yung freshness niya. Saka yung taste niya, the original taste, nandun pa din. Sa Lipa City lang naman matatagpuan, hindi maliligaw dahil tunog forever ang pangalan. Hindi lalamig ang Pasko nyo kung hindi magliligawan. Actually, pang-apat na henerasyon na ito. Sa family na misis ko ito nagsimula. At nabigyan kami ng pagkakataon na ito maituloy. Ang bibingka nila, hindi super fancy. Matitikman sa halagang 30. Siyempre, meron ding special. Hindi ka na mapapamahal. Ngayon po ay may 5 kaming branches. Ito po yung aming main branch. Ako ngayon natutuwa kasi once na ako'y tumigil dito, sabi ng mga customer, ay ako'y may anak na ngayon. Kumbaga sabi, may apo na ako. Sabi ko, may apo na pala ako sa pagtitinda ko ng bibingka. Sa sobrang tagal na. Kasi yung mga mami pa niya yung bumibili, tapos ngayon sila na mga anak. Sa Maynila na tayo bumalik dahil sa puto bumbong ka masasabik. Hindi lang simpleng puto bumbong ang mabibili. Puto bumbongga para mas yummy. Hindi lang keso at itlog na maalat ang pampalasa. May iba't ibang flavor din ng kondensada. May muscovado rin para kakaiba. At ang leche flan na silang may gawa. Hello Galogs! Ako po si Mel and samahan niyo po akong tikman ang sarap ng Mila's Puto Bumbong. Ang nakaisip ng gimmick na panibago, si Mel na anak ng OG na may-ari nito, na walang iba kundi si Mama Mila. Mula 80s pa, nagtitinda. Since 1981 pa. Ganun na siya katagal. So, mostly 43 years na siya ngayon. Ito yung bumubuhay sa amin araw-araw. Kasi hindi naman siya yung seasonal lang na business namin. Bali, araw-araw kami nagtitinda. Ang nanay ko, actually, araw-araw siya nagtitinda. Kahit hindi Pasko, hindi pa kami dito nakapwesto talaga. Parang 2009 pa lang kami dito nakapwesto. Dumating yung time na yung business namin, hindi na siya tinatangkilik ng mga customers namin. Kasi parang yun at yun lang yung nabibili nila. Yung plain lang na merong nyog, may asukal, may margarine. Mula sa paggawa ng kanyang nakakatawang video, puto bumbong na ang kanyang sineryoso. Nag-start ako as content creator. Meron pa ako isang sideline nun, editor ako ng vlogger. Dumating yung pandemic, so lahat ng trabaho ko nawala. Nag-focus na lang ako sa business namin. Parang doon na lang ako nag-start ulit. Kasi sabi ko parang ever since naman hindi ko naman kinakaya yung business namin kasi yan yung bumubuhay sa amin. So parang from square one, inaral ko talaga siya. Pero hindi laging kasing tamis at kasing bongga ng mga puto bumbong ang naging buhay niya. After 2 days na nawala yung nanay ko, nagkasakit yung tatay ko, nagka-stroke, tapos naging bedridden siya for 10 months, then nawala na rin siya. Yung process, yung expenses, hindi ko siya alam. Wala akong idea. Kahit ang kanyang mama ay namimiss, pinili niyang bumangon kaysa ngiti ay mapanis. Nag-update na lang sa akin na kailangan ko nang bumangon. Nung time na hinahanap na ng mga customers ko yung paninda namin. Kasi hindi sila sanay na yung nanay ko walang tinda araw-araw. Kasi kailangan mag-move forward. Wala namang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang din. So nag-start na lang ako from scratch. Inalala ko lang yung routine ng nanay ko araw-araw, kung ano yung mga ginagawa niya.
kung ano yung kinagisnan ng mga customer ng nanay ko. Kaya ang Puto Bumbong ay paalaala sa kanya na kahit si Mama Mila ay wala na, araw-araw ay Pasko ang maaalala. Sa piling na rin ng mga parokyano nila. Naalagaan niya talaga yung mga customer namin. Pag minsan humihingi ng extra toppings, dinadagdagan niya. Ganun. Sobrang natutuwa ako. Parang pag uwi ko sa bahay, may iyak lang ako kasi never ko narinig yon sa magulang ko. Pero naririnig ko siya sa ibang tao na sinasabi pala yun ng nanay ko. Actually, ngayon hindi ko na siya napipil na mag-isa ako. Kasi yung mga customers ko, tinuturing ko na lang din sila na parang kapamilya ko, mga kamag-anak ko, ganyan. Sobrang thankful lang ako na yung legacy ng nanay ko, parang tumatatak talaga siya sa mga pinaka-loyal customers namin. Na never nilang iniwan yan kahit hindi na si mama yung nagtitinda. So nakakatuwa lang. May mga pagkain na napapanahon at para sa mga espesyal na okasyon, salo-salo ang ating core memory. Mapapasko man o simpleng party. Pero ang alaala na hatid ng mga pagkain sa iilan ay hindi madaling limutin dahil ang totoong masarap na sangkap kundi pagmamahal at mainit na yakap.